Hi, this is Naim Pasayukay. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. At sa pagkakataong ito ay tinataludtod po natin yung ating serye ng pag-aaral dito po sa Act of the Apostles. At nandito na po tayo sa chapter 2. Ang title po ng ating video sa araw na ito ay may kinalaman doon sa When the Day of Pentecost Came. At sisimulan po natin ang video after the short intro. Magandang gabi mga kapatid. Muli tayo mag-aral ng banal na salita at sa pagkakataong ito ay tutuloy lang natin po yung ating serye ng pag-aaral na sinimulan. Ito po ang Acts of the Apostles at nandito na po tayo sa chapter 2, part 1. Kung natatandaan nyo nung nakaraan ay diniscuss natin yung chapter 1, no? At dalawang video po yung ating napanood doon po sa chapter 1 ng Aklat ng mga Gawa. At ito yung una o yung pangalawang video ay yung selection of Matthias, no, para palitan si Judas, no? At ang title nitong video ito ay Let Another Take His Office. At ang isang pang video na ating nagawa, at ito yung unang video na ating nagawa dito po sa chapter 1 Aklat ng mga Gawa ay itong Lord, are you going to restore the kingdom of to Israel at this time? So itong video ito ay sumasagot naman doon sa katanungan ng mga Israelite, ng mga apostol, na sa ating Panginoon Kristo kung isasauli na muli ng ating Panginoong Jesus ang kaharian sa Israel. Nagawa nila ang tanong ito sapagat nung ang ating Panginoon Kristo ay muling mabuhay ay 40 days pa siyang nanatili dito sa lupa at sa kanyang pananatili ang kanya pong sinasariwa o dinidiscuss sa mga kanyang mga alagad ay ang tungkol sa kaharian ng langit. At dito ay tinanong siya ng kanyang mga alagad kung isasauli na yung kaharian ng langit sa Israel sa panahon na iyon. At sinagot sila ng ating Panginoon Kristo, no, na hindi, no, sa kanila ipaalam yung oras o yung araw kung kailan ito mangyayari, pero magkakaroon sila ng kapangyarihan na malaman ito kung dumating na sa kanila ang Espiritu Santo. At doon nga ay binilinan sila ng ating Panginoon Kristo na huwag silang aalis sa Jerusalem, no? Sapagkat ibibigay na ng Diyos yung naipangako niyang gift na sa kanila, na ito yung madalas na sinasabi sa kanila ng ating Panginoong Hesus Kristo. Kaya nga nandito na tayo sa chapter 2 at ito na nga yung iniintay nilang pagkakataon, no, na darating sa kanila ang Espiritu Santo. Sila ay mafe-filled with the Holy Spirit. At dito sa Acts chapter 2 ay ganito po ang ating mababasa. Acts chapter 1 verse 1 ay ganito po ang ating mababasa. When the day of Pentecost came, they were all together in one place. So dumating na, no, dinatnan sila, no, nung na selebrasyon ng Pentecostes. Ito ay isa sa mga festival na sineselebrate ng mga Hudyo. At nung dumating ito, ang mga alagad ay naroon po sa Jerusalem, no? At sila ay nagkakaisa doon sa isang lugar, no? So, ano po itong Pentecost? Dito po sa ating pong illustration ay makikita natin sa strong concordance natin kinuha ang kahulugan. Ang sabi itong Pentecost ay Pentecoste, no? 50th, no, ang kahulugan, Pentecost, the second of the great Jewish feast of festival.
na doon sa nakalagay po sa baba yung 4005, ang sabi po doon ay Pentecoste. Ang ibig sabihin po ng Pente kasi ay 5. Properly 50th, referring to the festival of Pentecost. A day, ang sabi dan, a one-day festival celebrated at the end of the barley harvest. This was a joyous time of giving great thanks to God. So ito ay Thanksgiving Festival na sila ay nagpapasalamat sa Diyos. Na isa yan ito sa iniintay-intay na ng mga Hudyo na i-celebrate nila at sila ay pumupunta sa Jerusalem. At sabi pa dito, the workers could only spare one day at this season of the year because the wheat harvest was already in process. So, dinededicate nila ito isang one-day celebration. No? Pero ito ay kasunod nung mga kasunod ito nung mga nung mga celebration na ginagawa ng mga Hudyo. Nagsisimula ito sa celebration ng unleavened bread, no? At sumunod yung Passover, no? Ito ay sunod-sunod na celebration na ginagawa sa Jerusalem. Ito pa isang meaning ng Pentecost. Ang sabi dito, Pentecost is found in Old Testament scripture as a Jewish holiday. Pentecost was a Jewish festival that happened during the Feast of First Fruit, happening 50 days after the Passover, now which celebrated Israel's deliverance from Egypt. So, sineselebrate nila yung Passover. Ito ay in remembrance doon sa pagkakaligtas sa kanila, no, ng ating Panginoong Diyos mula sa pagkaalipin sa Ehipto. So, sineselebrate nila yung Passover. At na-discuss na po natin ang ibig sabihin ng Passover at kung paano nila sineselebrate ito. No? Meron po tayong video niyan. Which celebrated Israel's deliverance from Egypt. Pentecost was a time to celebrate the initial harvest feast. Now, Israel gathered together to offer the Lord 2 loaves of wheat bread made from the first fruit of the grain. So, ito ay sineselebrate nila, no? At sila ay nag-offer ng 2 loaves of wheat bread gawa doon sa first fruit of the grain. Ang sabi naman doon sa number 28, verse 26 to 31, no? NIV na po ang ating babasahin. Ganito po ang ating mababasa. On the day of first fruits, when you present to the Lord an offering of the new grain during the festival of weeks, so binabagyo po dyan festival of weeks, hold a sacred assembly and do no regular work. Present a burnt offering of 2 young bulls, 1 ram and 7 male lambs a year old as an aroma pleasing to the Lord. With each bull, there is to be a grain offering of 3/10 of an ephah of the finest flour mixed with oil, with the ram 2/10, and with each of the 7 lambs 1/10, include 1 male goat to make atonement for you. Offer these together with their drink offerings, in addition to the regular burnt offering and each grain offering. Be sure the animals are without defect. So ito yung pinagagawa sa kanila ng Panginoong Diyos, no? Dito po sa sunod-sunod na festival papunta doon sa Pentecost. At ito po ay mabasa rin natin dito sa Leviticus chapter 23 verse 15 to 16, and ay binarin po ang ating babasahin. At ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: From the day after the Sabbath, the day you brought the sheaf of the wave offering, count of 7 full weeks, 7 sanlinggo, no, ang kanilang bibilangin. Tapos sa 16, verse 16, ang sabi ay ganito: count of 50 days
up to the day after the seventh Sabbath, and then made an offering of new grain to the Lord. So ito yung kanilang celebration ng Pentecost. At ito yung regular nilang ginagawa. No? Every year, na ginagawa nila ito, pagsa-celebrate ng Pentecost doon po sa Jerusalem, na kung saan ay nag-offer sila ng bunga ng unang ani nila. At ginagawa nga nila itong bread at yung 2 loaves ay ino-offer nila sa Diyos. Tingnan natin po sa illustration, makikita natin para ma-appreciate natin at maintindihan natin itong Pentecost. Nagbibilang po sila ng 50 days. At yung 50 days, magbumula po yun sa Passover. No? Dumating ang Passover, siyempre may darating na Sabat. Magbibilang sila ngayon, mag-i-start na sila magbilang ng 7 Sabat. So, isang linggo, no? May Sabat doon. Ang huling araw ng linggo ay Sabat. So, unang Sabat, pangalawang Sabat, pangatlong Sabat, pang-apat na Sabat, pang-limang Sabat, at pang-anim at pang-pito. Pagkatapos doon, yung kinabukasan, yun po yung araw ng celebration ng Pentecost. At ito ay pumapatak ng Sunday. At dito, pinipresent nga nila yung offering of the new grain to the Lord. So, 49, no? 7 times 7 is 49 plus 1 day, yun po ay pumapatak na 50. So, on the 50th day, no? Yun na nga po yung celebration ng Pentecost. At yun nga, yung sinasabi ni Luke dito, no? Sa verse 1 ng chapter 2, no? Na sinasabi niya, when the day of Pentecost came, they were all together in one place. Of course, they were all together in one place celebrating the Pentecost. Okay, so verse 2 ng chapter 2 ay ganitong ating mabasa. Suddenly, a sound like blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. So, kakaiba itong celebration na ito ng Pentecost, no? Hindi ito yung regular na celebration na kung saan ay ino-offer nila yung unang bunga ng kanilang ani. Dito ay merong mga kakaibang bagay na nangyayari. Ang unang kakaibang bagay dito ay nakarinig sila ng tunog ng isang malakas na ugong ng hangin. No? So ito ay noticeable, no? Kapansin-pansin, na ito ay naganap. No? Ang una, ang sabi, suddenly a sound like the blowing of a violent wind came from heaven and filled the whole house where they were sitting. Pagkatapos nun, sa verse 3, ganito ating mabasa, they saw what seems to be tongue of fire that separated and came to rest on each of them. No? Pagkatapos na marinig nila yung tunog, no? Wala naman pong hangin, kundi tunog lamang ng isang malakas na hangin, pero walang hangin. Pagkatapos po nun ay nakakita naman sila ng tila bagang dila ng apoy. Yun naman po ang napansin nila. Merong dila ng apoy at itong dila ng apoy na ito ay nagkahiwa-hiwalay at dumapo sa bawat isa sa kanila. Sino yung sinasabing bawat isa sa kanila? Yung mga apostol ng ating Panginoong Hesukristo. Yung mga alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Sa verse 4, ganito ating mabasa, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So napapansin po ninyo dito po sa binasa natin, ginawa kong pula yung filled with the Holy Spirit. At this time, hindi ko na po ito i-discuss sapagkat meron po tayong video niyan. No? At sinasuggest ko sa inyo na panoorin nyo yung video ito, filled with the Spirit,
At dito po dinidiscuss kung ano ibig sabihin ng filled with the Spirit. At ito ay nangyari rin sa kanila ng Acts 2, no? Bakit nangyari sa kanila ng Acts 2 ito? Para para magkaroon sila ng kapangyarihan na makapagsalita ng wika. Ang sabi doon sa verse 4, uli, babasahin natin, all of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other tongues as the Spirit enabled them. So makita natin, tatlong bagay po yung nangyari sa kanila. Ano yung tatlong bagay na nangyari sa kanila? No, nung araw ng Pentecostes. Una, nakarinig sila ng isang malakas na ugong ng hangin, pero wala namang hangin. Pagkatapos ay nakakita sila ng tilang wangis ng apoy, pero hindi naman talaga apoy. Kung tatandaan nyo si Moses po, no, nung pagpakitaan ng Diyos, nakakita siya ng burning bush. No, pero nang pinagmasdan niya, hindi naman po ito nasusunog. No, pero siya ay nag-aapoy na maliit na halaman. No, po. Pero hindi naman po nasusunog. Dito, ganoon rin ang kanilang nakita. Nakita sila ng dila na kawangis ng apoy, pero wala naman talagang apoy. At ito ay nagkabaha-bahagi at dumapo sa kanila. At ang pangatlo, sila ay namangha sila sapagkat sila ay nakapagsalita sa iba't ibang wika. So tatlong pangyayari po 'yon, no? Na naganap nung araw ng Pentecostes ng 33 AD, na hindi ito naganap nung mga nakaraang celebration ng festival ng Pentecost, no? Dito lamang po nangganap ito at naganap yung tatlong bagay na napansin nila. Una, tunog, isang malakas na tunog na para bagang rumaragasang hangin. Ikalawa ay nakakita sila ng apoy na hindi naman talaga apoy pero nagkabaha-bahagi at dumapo sa kanila. At ang pangatlo, nakapagsalita sila ng wika. At dahil doon, ang sabi doon sa verse 5, ganito ating mababasa. Now they were staying in Jerusalem, na God-fearing Jews from every nation under heaven. So dahil ito ay festival at ito ay talagang inaantabayanan ng mga Hudyo at bawat Hudyo ay ayaw makaliban sa celebration na ito. Andun sila sa Jerusalem, yung mga Hudyo na nanggaling pa sa iba't ibang lugar. Muli natin basahin, sabi, now they were staying in Jerusalem, God-fearing Jews from every nation under heaven. When they heard this sound, ano yung sound? Yung malakas na na ugong ng hangin, na wala namang hangin. So sila man, naandun, yung lahat ng naandun sa Jerusalem, yung lahat ng naandun sa templo, ay narinig rin nila itong sound na ito. Hindi lamang yung mga alagad ng ating Panginoong Jesus, kundi lahat sila ay nakarinig sa nangyayaring ito. When they heard the sound, a crowd came together in bewilderment. Nagtataka sila. But, sabi, because each one heard their own language being spoken. So, nung magpasimula na magkaroon ng isang tunog ng humahagibis na langit, ang sunod na lang narinig ay yung kanilang sari-sariling lengguwahe. Sa pangangaral ng mga alagad, dahil nga nakapag-spoke na sila ng tongue, nagsimula nang umepekto yung speaking in tongue at yung mga naandon sa Jerusalem, naririnig nila. Nangangaral yung mga Galileans, pero ang naririnig nila yung sari-sarili nilang wika. Sabi sa verse 7 ay ganito, utterly amazed, na-amaze sila. They asked, aren't all these were
uh, these who are speaking Galileans, no, itong mga ito ay mga Galileans, itong mga nagsisipagsalitang ito eh. No? At sabi doon sa verse 8, then how is it that each of us hears them in our native language? Paano nangyayari ito? Di ba mga Galileans itong nagsasalitang ito? Pero bakit naririnig ng bawat isa sa atin yung sarili-sarili nating sarili nating wika? At nung mga naando nung panahon na yon ay yung mga Parthians, no? Mabasa natin yan sa verse 9 to 12. Ang sabi ay Parthians, Medes, Medes, no? Elamites, Mesopotamia, Judea, Cappadocia, Pontus, Asia, Phrygia, Pamphylia, Egypt, and the parts of Libya, no? Near Cyrene, visitors from Rome, both Jews and converts to Judaism, Cretans, Arabs. We hear them clearly declaring the wonders of God in our own languages. Amazed and perplexed, they ask one another what this mean. No? What this day mean. Yun ang ibig sabihin nila. No? Yun yung kanilang tinatanong. So, makikita natin sa illustration, itong mga Galileans nagsisipagsalita, nagsisipangaral. Natural, kung sila nagsisipangaral sa sarili nilang wika, Galileans. Pero dahil nga sila ay na-filled with the Holy Spirit at sila ay nakapagsalita ng wika, nakapagsalita sila ng wika ng mga Parthians. Nakapagsalita sila ng wika ng mga Medes. Nakapagsalita sila ng wika ng ng mga Elamites. Nakapagsalita sila ng wika ng mga Mesopotamia. Nakapagsalita sila ng wika ng mga Judea. Nakapagsalita sila ng wika ng Cappadocia. Nakapagsalita sila ng wika ng Pontus. Nakapagsalita sila ng wika ng Asia. Nakapagsalita sila ng wika ng Phrygia. Nakapagsalita sila ng wika ng Pamphylia. Nakapagsalita sila ng wika ng Egypt. Nakapagsalita sila ng wika ng Libya. Nakapagsalita sila ng wika ng Rome. Nakapagsalita sila ng wika ng mga Cretans. Nakapagsalita sila ng wika ng ng Arab. Pansinin po natin, nung sila ay makapag-speak in tongues, nakapagsalita sila ng foreign languages. At ito ay understandable. No? Ibig sabihin, yung kanilang pangangaral ay malinaw na naintindihan ng mga bisita na nagse-celebrate ng Pentecost doon sa Jerusalem. Napansinin po natin, they spoke in tongue, at nung makapagsalita sila ng wika, nakapagsalita sila ng tunay na mga wika ng iba't ibang nasyon. At yun ay dahil doon sa sila po ay na-filled with the Holy Spirit. At yun nga yung pinagtaka ng mga ito. So clearly naintindihan nila yung ipinangangaral ng mga apostol. Ang sabi nga nila ay napakinggan nila yung mga bagay na na ipinangangaral ng mga ito, no? Naintindihan nila yung ipinangangaral nila na may kinalaman doon sa sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. So, ito po yung nangyayari nung unang araw ng Pentecostes. At successfully naipangaral nila yung tagubili ng ating Panginoong Jesucristo, ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Go into all the world. At dito sa pangyayari ito, hindi na nga sila pumunta sa lahat sa buong sa iba't ibang bansa no? Kundi yung iba't ibang bansa ang naandun na, ready audience na
doon sa kanilang pangaral na naandun sa Jerusalem. At naipangaral nga nila ang ebanghelyo sa iba't ibang bansa sapagkat nagkaroon sila ng kapangyarihang makapagsalita ng kanilang mga lingwahe. So verse 13, ganito naman ating mabasa. Some, however, made fun of them and said they had too much wine. So, sabi ng iba, mga lasing lang yan. Kaya sila ganyan. So, parang sa panahon rin natin ngayon, kapag may lasing, Tagalog na Tagalog, at hindi nakakapag-isalita ng English, pero kapag lasing ay English ng English. No? Siguro lasing ka, kaya English ka ng English. Ganun rin yung expression na ito na sinabi ng mga iba sa kanila na nakarinig sa pangangaral ng mga apostol, no? Ng mga Galileans. No? Sabi ng mga Galileans to, bakit narinig nila yung kanilang sariling wika? So, sabi ng iba, lasing lang yan, kaya nag-i-English. Kaya nag-aarabo. No? Yung mga Galileans yan, lasing yan, kaya nag-aarabo. Yun ang sinasabi, yun yung reaction ng iba sa kanila. Pero siyempre, kailangang maipaliwanag nila. So, iyon ang isa, no? Sa mga dahilan kung bakit sila nakapag-speak in tongue. Upang sa ganon ay kung may mga magtanong ano nangyayari sa araw na ito, maipaliwanag ng kahit isa sa kanila yung pangyayari sa araw na yon. Ano yung significance ng araw na yon? Ang alam nila, ito ay isang pangkaraniwang celebration lamang ng Pentecost, pero ito ay hindi naging pangkaraniwan sapagkat ito ay iba sa ibang mga celebration na nakaraan ng Pentecost. Dito lang nangyari na merong ugong ng malakas na hangin pero wala namang hangin. Dito lamang sa araw na ito nangyari na nagkaroon ng bilang kawangis ng apoy na hindi naman talaga nag-aapoy at nagkabahagi at dumapos sa kanila. Dito lamang sa araw na ito ng celebration ng Pentecost noong 33 AD, nangyari na sila ay nakapagsalita sa iba't ibang wika. No? Dito lamang po sa taon na ito, no, ng selebrasyon ng Pentecost noong 33 AD. Yung iba tinataya ito ay 29 AD. So, Acts chapter 2 verse 15 to 16, ganito po ang ating mabasa. These people are not drunk, sabi nga ni Peter. No? Sabi niyo lasing, hindi lasing sila. Sabi niya, these people are not drunk as you suppose. It's only 9 in the morning. So, sabi ni Pedro, alas 9 pa lang ng umaga, sasabihin niyo lasing yung mga taong ito. So sa kultura nila, naglalasing sila after the work, after na matapos nila yung kanilang mga gawa, na papahinga sila sa bahay, umiinom sila. So hindi pa nga sila nakapagtrabaho alas 9 pala ng umaga umiinom na. Miski sa panahon natin ngayon nagagalit yung nanay, pinagagalitan yung mga anak nila na umiinom kayo, aga-aga umiinom kayo. So sinasabi ni Pedro, hindi naman ganoon, hindi sila lasing. Alas 9 pa lang ng umaga. Muli kong babasahin sa 15 and 16, ganito po ang ating mabasa. These people are not drunk as you suppose. It's only 9 in the morning. No, this is what was spoken by the prophet Joel. Kung ano man yung inyong napapansin sa celebration ito ng Pentecost, na nagkakaroon, nakarinig kayo ng isang malakas na hangin, nakapansin kayo ng tilang apoy, apoy na kawangis lamang ng apoy na nagkakabahabagi at dumapo sa amin, at kami ay nakapagsalita ng iba't ibang wika. Ito ay katuparan nung propesiya ni Joel. At yung tinutukoy ni Pedro na prophecy ni Joel na natupad, yun yung nababasa natin doon sa Old Testament, sa Old Testament na nababasa natin
doon sa Joel 2:28 to 32. Kung meron kayong time na basahin ito, ay basahin nyo. Eksakto ito rin yung ni-recite ni Peter dito sa Acts 2. Yung Joel 2 verses 28 to 32. So, tignan natin po yung illustration. Makikita natin, dito ipinakita ko sa illustration, meron po tayong tinatawag na minor prophets. Ito mga minor prophets, ito yung mga propetang sumulat ng maliliit na aklat. At sila ay 12 aklat na isulat ng mga propetang ito. Yung mga propetang si Hosea, si Joel, si Amos, si Obadiah, si Jonah, si Micah, si Nahum, Habakuk, si Zephaniah, Haggai, Zechariah, Malakay. Ito yung 12 propeta na sumulat ng aklat. Pero yung aklat na kanilang sinulat, hindi maihahambing doon sa isinulat ni Isaiah, ni Jeremiah, ni Daniel, ni Ezekiel, na sila naman yung tinatawag na major prophet. Pero, bagamat ito'y maliliit na aklat, ito ay masusustansyang aklat na may kinalaman sa mga propesya na darating sa hinaharap. At dito nga, nabanggit ni Pedro. Isa sa mga ito ay si Joel, at si Joel ay nagpropesya na magaganap sa last days. At itong propesiyang ito ay may kinalaman dun sa outpouring of the Spirit. At ito nga, sabi ni Pedro, itong outpouring of the Spirit, ito nga yung nagaganap ngayon dito sa ating celebration ng Pentecost, dito sa Acts 2. At ito ay, siyempre, lumagay, tumempo, nagkaroon ng timing doon sa panahon ng last days. At ito nga yung ni-recite ni Pedro, ito mismo yung eksaktong sinabi ni Joel, at ganito ating mababasa. Acts 2 verse 17, NIV na rin po ang ating babasahin. Ang sabi po ng Banal na Kasulatan ay ganito, in the last days. So, si Joel ay naando sa time pass, humuhula siya ng mga bagay na mangyayari sa last days. At ito nga yung mangyayari sa last days. Ang sabi doon sa verse 17, in the last days, God says, I will pour out my spirit on all people. So yun yung pinangako ng Diyos. Ito yung iniuhula ni Joel. Pagdating ng last day, pag dumating na yung mga last remaining days, ay ibubuhos ko ang aking espiritu, take note, sa lahat ng laman, sa lahat ng mga tao. Dito sa NIV, sinabi na nga, sa lahat ng mga tao. So muli kong babasahin, in the last days, God says, I will pour out my spirit in all flesh. Your sons and daughters will prophesy. Your young men will see visions. Your old men will dream. So, ito yung mangyayari sa last days. Ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman. Ano naman ibig sabihin ng pagbubuhos ng espiritu? Marami tayong naririnig niyan sa iba't ibang mga sermon sa panahon ngayon. Pero ano ba talaga yung Holy Spirit? Iba-iba sila ng presentation tungkol sa power of the Spirit. So, kung meron man tayong tatanungin sa kahulugan ng powering of the Spirit, nangahulugan, ang dapat nating tanungin ay yung mga propeta. Sila yung mga kinakausap ng Diyos. Sila yung merong kakayahan na maipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng powering of the Spirit. At isa sa mga propetang ating tatanungin ay si Isaiah. Sapagkat si Isaiah po ay gumawa po ng kapahulugan dito po sa powering of the Spirit
na gumamit po siya ng tinatawag na Hebrew parallelism. Ito ay sistema na ito ay isang paggawa ng tula, pero itong tula na ito ay hindi kagaya ng paggawa ng tula na ginagawa natin na nagra-rhyme yung sounds. Ako'y uupo, tapos na po. Ako'y tutula, mahabang mahaba. Ako'y uupo, tapos na po. So nagra-rhyme lang po doon sa dulo ng sinasabi natin yung mga sound ng mga word na ginagamit natin. Ito po ay art na ginagawa natin sa tula. Pero sa mga Hebreo, kapag gumawa po sila ng tula, gumagawa po sila ng dictionary para maipaliwanag yung mga bagay na dapat maipaliwanag. At dito sa Isaiah chapter 44 verse 3, gumamit ng Hebrew parallelism sa Isaiah, at dito ay dinidefine niya yung powering of the Spirit. At ganito po ang ating mababasa. For I will pour water on the thirsty land, and streams on the dry ground. I will pour out my Spirit on your offspring, and my blessing on your descendants. So napansin po ninyo, ginawa ko multicolor itong ating pong binasa. Mapapansin po ninyo, yung water po at yung streams, iisa lang po yan, synonymous po yan, water at saka yung stream. Synonymous rin yung po yung thirsty land at saka yung dry ground. Natural, kung thirsty land yan, dry ground yan. Walang tubig, tuyo. So pareho lang po yung thirsty land at saka dry ground. Doon po sa sumunod na mababasa natin, ang sabi, I will pour out my Spirit on your offspring. Na yung offspring po at descendants iisa. At kung yung water at stream ay pareho, yung thirsty land at dry ground ay pareho, yung offspring at descendants ay pareho, nangahulugan yung Spirit at yung blessing dito sa tulang ito ay pareho. Therefore, yung sinasabing, I will pour out my Spirit, ang sinasabi ng Diyos, I will pour out my blessings. So, may kinalaman ito sa blessings ng lahat ng mga tao. Sa Acts 2, sa hula ni Joel, mangyayari sa Acts 2 yung blessings of all nations. Yung blessings of all people. At meron ba kayong naaalalang pangako ng Diyos sa Old Testament may kinalaman sa blessings of all nations? Iyon po ay mababasa na natin dito sa Bagong Tipan, doon sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga Galacia. Pero ito ay mababasa natin doon sa Genesis na chapter 12, ang pangako ng ating Panginoong Diyos kay Abraham. At dito sa Galatians chapter 3, itong pangakong ito ay pagngangaral naman ng Ebanghelyo, ang binanggit naman ni Apostol Pablo na ginawa ng Diyos kay Abraham. So sa Genesis, nangako ang Diyos kay Abraham. Dito sa Galatia, ipiniliwanag ni Apostol Pablo, he actually preached to Abraham. At ito ay mabasa natin sa Galatians chapter 3 verse 8. New King James Version po ang aking babasahin. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, and the scripture, foreseeing that God will justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all the nations shall be blessed. So yung pangako ng blessings of all nations ay ipinangako ng Diyos kay Abraham sa pamamaraan ng pangangaral ng Ebanghelyo. So ang Ebanghelyo po yung blessings of all nations na ipinangako ng Diyos kay Abraham. Maliwanag po yun ang sinasabi. At ito'y sinasaksihan ng kanilang
ng kanilang scripture. Muli kong babasahin, and the scriptures. Anong scripture? Old Testament scriptures. Foreseeing that God would justify the Gentiles by faith, preached the gospel to Abraham beforehand, saying, in you all nations shall be blessed. Ang tanong, sino ang gaganap nito na blessings of all nations? At yun, mabasa natin doon sa Galatians chapter 3 verse 16. Ang sabi, the promises. Ano yung promise? Yung gospel na ipinangaral kay Abraham. The promises were spoken to Abraham and to his seed. Scripture does not say, and to the seeds or to seeds, meaning many people, but and to your seed, meaning one person who is Christ. So, hindi naman pinangako ito kay Abraham na sa iyong mga binhi, kundi sinabi ito, sa iyong binhi, pagpapalain ang lahat ng mga bansa. At ang binhing ito ay yun ngang darating na na Kristo. So, pagdating ng Kristo, ibubuhos ang Espiritu Santo. At dito sa Acts 2, yun nga yung deklarasyon na dumating na nga ang Kristo. Ginawa na nga ang Kristo itong si Jesus na pinako nila sa krus. So itutuloy ko lang yung recitation ni Peter tungkol doon po sa sa kino-quote niya na sinasabi niyang natupad na hula ng ni Joel. No, yung mismong libro ni Joel sa Acts 2 verse 28 to 32, yun po yung nire-recite ni Pedro. At ito yung continuation ng kanyang recitation na sabi, even on my servants, both men and women, I will pour out my spirit in those days, and they will prophesy. I will show wonders in heavens above and signs on the earth below, blood and fire and billows of smoke. The sun will turn to darkness and the moon to blood before the coming of the great and glorious day of the Lord. And everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So, sabi ni Joel, ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa last days, sa lahat ng mga laman, at ang sino mang tatawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Ibig sabihin, yung salvation ay available na sa lahat ng mga laman. Pero yun lamang tatawag sa pangalan ng Diyos, siya lamang siyempre yung maliligtas. So conditional pa rin. Ibubuhos nga ng Diyos yung kanyang pagliligtas. Ibubuhos niya yung kanyang espiritu. Ibubuhos niya yung kanyang pagpapala. Ibubuhos niya yung kanyang pagliligtas sa lahat ng laman, pero yun lamang pong tatawag sa pangalan ng Panginoon. Siya lamang po yung maliligtas. At ito po yung nangyari ng araw ng Pentecost. At dito, hindi pa po nangangaral si Pedro, kundi siya po ay nagpapaliwanag pa lamang tungkol doon sa nangyayari nung araw ng Pentecost. Ano ang nangyayari nung araw ng Pentecost? While they were celebrating this festival, iba ang nangyari nung 33 AD sa mga ibang mga nakaraang celebration. Dito'y nagkaroon ng malakas na ugong ng hangin. Dito'y nagkaroon ng dilang kawangis ng apoy, at dito ay nagsalita ng iba't ibang wika ang mga alagad ng ating Panginoon Kristo, sapagkat dito nangyari, natupad ang hula ni Joel na ibubuhos ng Diyos ang kanyang espiritu sa lahat ng laman dito sa mga huling araw. So sana po ay may natutunan tayo sa araw na ito at malinaw nating naintindihan yung mga pangyayaring nangyari dito sa Acts 2. May part 2 pa rin po ito. At sa part 2 ay mangangaral na po si Apostol Pedro tungkol sa ating Panginoong Hesukristo.
na ipangangaral niya kung sino itong si Jesus. Ito ay may significance dito sa nangyayaring ito dito sa Acts 2. So sana po ay antabayanan po natin yung susunod na video at sana po ay magsama tayong muli. Muli, maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan niyo po ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring niyo na rin po yung bell para sa ganoon ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At kung nagustuhan po ninyo, sana po ay i-like niyo rin po ito. At kung gusto niyo po makabahagi sa pangangaral ng Ebanghelyo, maipangaral to sa iba't ibang mga tao, sana po ay i-share niyo ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo sa comment section. At kung meron po kayong mga suggestion, ay akin pong diringgin. At sana po ay panoorin niyo na rin po itong mga video ito na sa inyong harapan. At ito po ay magandang video. At kung gusto niyo pong mag-subscribe, pindutin niyo rin po itong bilog sa akin pong likuran. Muli, maraming salamat po sa inyong